Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Vice President Sara Duterte hindi dumalo sa ikalawang budget hearing ng Office of the Vice President sa House of Representatives. Vice President Sara Duterte sinabing 2 tao lamang umano ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Speaker Martin Romualdez at Representative Elizalde Co pinalobo umano ang budget ng DepEd noong 2023. Cassandra Leong at higit 50 iba pa sinampahan ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice. Department of Justice at Philippine National Police magpupulong ngayong araw kaugnay sa mga kasong kinakaharap ni Apollo Kibuloy at kanyang mga kapwa akusado. Light Rail Transit Authority papanagutin ang mga responsable sa paglabag sa safety policy nito kasunod ng viral date sa tren sa loob ng tren. At asong Pinoy o Aspin na pinagbawalan umanong makapasok sa loob ng isang restaurant viral sa social media. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, September 10, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dismayado ang mga senador sa paulit-ulit na pag-iwas ni Alice Guo sa pagsagot sa mga katanungan sa Senate hearing. Ilan sa mga mambabatas halos naubos ang pasensya sa pinatalsik na alkalde ng Bamban, Tarlac. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Boss, dito. Ikaw na, kawang. Limitado ang mga impormasyong ibinahagi sa pagdinig ng Senado ni Guo Waping o mas kilala bilang Alice Guo. Madalas sa sagot ng dismissed Bamban Tarlac Mayor sa mga tanong ng mga senador ay hindi niya alam o gagamitin niya ang right against self-incrimination. Unang tanong pa lang, kaugnay ng kanyang pagkakakilanlan ay hindi na ito sinagot ng dating alkalde. For your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Paliwanag pa ni Guo, tumatanggi siyang magbigay ng mga impormasyon dahil sa pagbabanta sa kanyang buhay. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice ko po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Ngunit hindi naging katanggap-tanggap sa mga senador maging ang dahilan na death threat sa hindi niya pagsagot sa mga katanungan. Sagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Itinanggi rin ni Alice Guo na may Pilipinong tumulong sa pagtakas nilang magkakapatid sa bansa. Ngunit pigil rin itong ibigay maging ang pangalan lang ng aniyay foreign national na nagpahiram sa kanila umano ng yate para makatawid patungong Malaysia. Bunsod ng patuloy na pag-iwas ni Alice Guo sa pagsagot sa mga tanong, hindi maitago ng ilang senador ang kanilang pagkadismaya sa anilay pagsisinungaling ng dating alkalde. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sa kabila ng paliwanag ng ilang senador na ang mga posibleng sagot sa mga tanong ay hindi self-incriminating o hindi magagamit na ebidensya laban sa kanya, ay tumanggi pa ring sumagot si Alice Guo sa maraming katanungan ng mga mambabatas. Sa pagtatapos ng pagdinig, sinabi ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros na mas malalim pa ang isasagawa nilang investigasyon sa mga susunod na Senate hearing kaugnay sa issue na kinasasangkutan ni Alice Guo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Na-cite in contempt si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa ginawang pagdinig kahapon sa Senado dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil dito, nagdesisyon ang mga senador na dapat mapunta sa Senado ang kustodiya ng dating alkalde. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nais ng mga senador na mapunta sa Senado ang kustodiya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ngayon, ang Philippine National Police pa rin ang may hawak sa kanya dahil meron siyang kinakaharap na kaso mula sa Regional Trial Court sa Capas, Tarlac. Sa ginawang joint committee hearing kahapon sa Senado, isa sa pinipilit ng mga senador na dapat sagutin ni Alice Guo ay ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ito yung issue kaugnay ng naging resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na nagmatch ang fingerprint ni Alice Guo sa isang nagngangalang Guo Ping na isang Chinese national. Paulit-ulit ang naging tanong ng mga senador kay Alice Guo kung siya nga ba si Guo Waping. Pero paulit-ulit din ang naging pagtanggi nito at iginiit na siya lamang si Alice Guo. Hindi naniniwala ang mga senador at hinatulang nagsisinungaling si Alice Guo kaya nagdesisyon si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Hontiveros na i-cite in contempt si Alice Guo. Yung question ng identity, dahil proven na ng NBI at proven na ng isa pang ahensya na Alice Guo at Guo Huaping iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinungalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Guo alias Guo Huaping in contempt. Sinubukan pa siyang bigyan ng huling pagkakataon pero iginiit pa rin niya na hindi siya si Guo Huaping. Let's give a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po si Alice Guo po. Dahil dito, mananatili ang kustodiya ni Alice Guo sa Senado habang nagpapatuloy ang ginagawang proceedings. Binigyang diin naman ni Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino na ang Senado ang naglabas ng arrest warrant para hulihin si Alice Guo. Kaya ito ang dapat na magkaroon ng jurisdiksyon para makuha ang kustodiya ni Alice Guo. I reiterate my previous motion that the Senate take custody of Ms. Alice Guo and that she be detained in the Senate premises without prejudice to any ruling of the good chairperson as to her transfer to another facility where she would be more safe, considering the repeated discussions about death threats. Sa ngayon, mapupunta muna si Guo sa PNP Custodial Facility pero kapag nag-bail ito ay tsaka siya dadalhin sa Senado. Noong dumating sa bansa si Alice Guo, imbis na sa Senado mapunta ang kanyang kustodiya ay napunta ito sa PNP dahil sa paglalabas ng arrest warrant ng Regional Trial Court sa Capas, Tarlac dahil sa graft charges. Alice Guo is to remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry, and this committee will coordinate with any court ordering your detention. The chair is clarifying that while Alice Guo is in contempt of the Senate, she will remain in PNP custody. But if she posts bail, she will be taken to the Senate. Samantala, ayon sa abogado ni Alice Guo na si Attorney Stephen David, hindi magpipiyansa sa ngayon si Alice Guo sa kanyang kaso. May plano siya mag-bail. Siyempre, paano siya makakalaya kung di siya mag-bail. But, we have to synchronize that. Kasi right now, the necessity of posting bail is not so urgent. Kasi nga, she will still remain in jail. So, bakit ka pa mag-bail, di ba? Unlike kung matapos na yung warrant niya sa Senate, yung kanyang detention, then sabay na lang yun. Madali lang mag-bail eh. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kumbinsido si Senate President Francis Cheese Escudero na mayroong Pilipinong tumulong para makatakas palabas ng Pilipinas ang napatalsik na si Bamban Mayor Alice Guo at kanyang mga kapatid. Mula sa Senado, ang detalye alamin natin kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang batayan ni Senate President Cheese Escudero para masabing talagang may Pilipinong tumulong para makatakas sila Alice Guo? Posibleng opisyal ng pamahalaan bukod sa Bureau of Immigration ang tumulong sa pagtakas ni Guo Waping, mas kilala bilang Alice Guo, kasama yung kanyang mga kapatid na sina Sheila at Wesley. Ito ang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero pagkatapos sumailalim ang dating Bamban Tarlac Mayor sa pagsisiyasat sa pagdinig ng Senado kahapon. Ayon kay Senador Escudero, hindi siya naniniwala sa mga iginiit na impormasyon ni Alice Guo na walang ibang Pilipino na tumulong sa kanilang pagtakas sa bansa. Sa kabila nito, sino mang dayuhan na tumulong sa pagtakas ng magkakapatid na Guo ay kailangan managot din. Kabilang narito ang isang Asian foreign national na inihayag ni Alice Guo sa Senate hearing. Hindi niya dapat na mapigilang mapanagot ang mga sangkot na dayuhan kahit na sinabi pa ng dating alkalde na wala umano sa bansa ang naturang individual. Hindi rin ligtas dito ang mga financier o nagbigay ng pondo kay Alice Guo at mga boss o mga namumuno sa kanya. Sa kabila nito, naniniwala naman si Senador Cheese kaugnay ng banta sa buhay ni Alice Guo. Ngunit depende ito kung gaano kalawak ang impormasyong isisiwalat niya kung magsasabi siya ng katotohanan. Samantala, sinabi rin ng mababatas, napakaganda ng legal issue na itinaas ni Senador Francis Tolentino kaugnay ng warrant of arrest ni Alice Guo na inilabas ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Ngunit nasa korte niya ang pagdedesisyon kaugnay ng naturang usapin. Bagamat palaisipan din kay Senador Cheese kung bakit hindi ito itinaas ng mga abogado ni Alice Guo at hindi ito nagpiyansa. Aniya, lumalabas na parang gusto rin ni Alice Guo ito o di kaya ay may kasunduan na ang maihain ang kaso laban sa kanya. Sa ngayon, Ella, ay wala pang nakatakdang schedule para susunod na hearing ng Senado para nga sa mga issue na kinasasangkutan ni Alice Guo. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iginiit ng Office of the Ombudsman na hindi maaaring agawin ng Senado sa PNP ang kustodiya kay dismissed Mayor Alice Guo. Ito ay kasunod ng pahayag ni Senator Francis Tolentino na invalid ang arrest warrant ng Tarlac RTC kay Guo, kaya dapat anya ay nasa Senado ang kustodiya nito. Pero ayon kay Ombudsman Samuel Martires, superior ang arrest warrant na inissue ng Regional Trial Court laban sa dating alkalde kaysa sa inilabas ng Senado. Kaya payo niya sa mga senador ay mag-request na lang sa Capas RTC na payagan si Guo na dumalo sa tuwing may pagdinig ang Senado tungkol sa mga kasong kinakaharap ng dating alkalde. Si Guo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP matapos maaresto sa Indonesia at humarap sa Capas Tarlac RTC kaugnay naman sa kanyang kasong graft. Sa kapapasok lamang na balita, itinilaga ni Justice Secretary Boying Remulla si Deputy Commissioner Attorney Joel Anthony Viado bilang caretaker ng Bureau of Immigration. Ito ay kasunod ng ginawang pag-relieve sa pwesto kay dating Immigration Commissioner Norman Tansinco matapos na makatakas sina Alice Guo at kanyang mga kapatid palabas ng Pilipinas. Abangan ang iba pang detalye mamaya sa Ito ang Balita. Sinampahan ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice o DOJ ang negosyanteng si Cassandra Leong at mahigit 50 iba pa. Kaugnay pa rin ito sa nadiskubring iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung detalye nitong reklamong isinampa laban kay Cassandra Leong at iba pa?
Magandang umaga-aga. Sinampahan na nga ng reklamong Qualified Human Trafficking sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga ang Porac Pogo representative na si Cassandra Leong. Kasama nito ang mahigit 50 na iba pang respondents. Ang nagsampa ng reklamo ay ang PNP Criminal Investigation and Detection Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang operasyon ay may kinalaman ang reklamo ay may kinalaman sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sa inisyal na detalye na ating nakuha aga, kasama sa mga biktima rito ang 10 mga Chinese national. Ang Qualified Human Trafficking sa ilalim ng batas ay non-bailable o walang piyansa. Bukod sa reklamong ito, may kinakaharap na ring reklamong money laundering complaint si Cassandra Leong dito sa DOJ. Kasama niya si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sinabi ng mga otoridad na ang Bamban Pogo at itong Pogo naman sa Porac, Pampanga ay mayroong koneksyon. Kaya yung mga respondent mula sa Porac, Pampanga at yun din doon sa Bamban Pogo ay halos magkakapareho lamang. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Na-corner kaya't sumuko sina Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Ayon sa Philippine National Police, wala nang ibang pagpipilian ang KOJC leader dahil napaliligiran na ng mga pulis ang lugar na pinagtataguan nito. Narito ang report ni Leia Ilagan. Inamin ng Philippine National Police na binigyan nila ng 24 na oras na ultimatum si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito para sumuko bago magsagawa ng final assault ang pulisya. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, nag-deploy na siya ng 1,000 SAF, SWAT at mga tauhan mula sa Regional Mobile Force Battalion na siyang papasok sa ACQ School of Ministry na pinagtataguan ni Kibuloy. Subalit nakatanggap sila ng surrender filler. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng fillers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging fillers. Ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na. Binili na din ni PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, si Brigadier General Torre, na anuman ang mangyari ay iwasang may madamay na mga bata. Connect. Ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pero kami namatay ng inosente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Kaugnay nito, sinabi ni DILG Secretary Benhar Abalos na sumuko man o arestado, iisa niya ang kinalabasan. Hawak na ito ng mga otoridad. Nasa kote na eh, huli na eh. No? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun eh. And I explained it. So, bottom line, he has no other options. But there's no other outcome but he will fall into the government hands. Nanindigan din si DILG Secretary Abalos na nasa loob lamang ng KOJC compound si Kibuloy. Taliwas sa sinasabing nagtago ito sa labas ng KOJC compound. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, naahuli siya doon mismo sa loob.
Tiniyak din ng kalihim na makakasuhan ang mga nagbigay ng maling impormasyon kaugnay kay Kibuloy at sa mga humarang sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng pulisya. I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects. Si Kibuloy at 4 na co-accused nito ay mananatili sa PNP Custodial Center hanggat walang ibinibigay na commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patong-patong na reklamo ang natanggap ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos at maging ng Philippine National Police dahil sa mahigit sa 2 linggong raid sa KOJC compound sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Secretary Abalos, kabilang sa naturang kaso ang 2 bilang ng malicious mischief na isinampa laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang administrator ng KOJC. Kinasuhan din anya ng dating Pangulo ang ibang police officer na sangkot sa matagumpay na pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at mga co-accused nito. It's part of our work, no? Alam nyo, kung ikaw magiging police o secretary ng DILG, natural yan habang ginagawa mo yung katungkulan mo, dapat paghandaan mo ang sikmura mo dyan Paghandaan mo mga demanda rito, etc. Natural yan. It's part of this. It's part of the game. No? Handa po kami dyan. Pero ang importante rito, alam namin ginagawa namin tama, naniwala kami, hindi tumigil ang pulis, tumuloy-tuloy. Bukod sa isinampa ni former President Duterte, humaharap din anya sila sa administrative case mula sa KOJC members, kabilang ang violation of domicile, interruption of religious worship, offending the religious feelings, grave threat, at conduct unbecoming of a public officer. Magpupulong ngayong araw ang Philippine National Police at Department of Justice kaugnay ng mga kasong kinakaharap ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado nito. Ang pagpupulong ay bunsod na rin ang conflict sa schedule ng arraignment nito sa Regional Trial Court sa Pasig at Quezon City. Mula sa Kamkrame, ang detalye hatid ni Leia Ilagan live. Leia, kailan ba yung schedule ng arraignment ni Kibuloy at ng kanyang mga kapwa-akusado? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa Biyernes ng umaga, ang arraignment nitong sina Pastor Apollo Kibuloy at ng mga co-accused nito sa Quezon City Regional Trial Court at sa Pasig Regional Trial Court. Ito ay may kaugnayan sa mga kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang DOJ ang may hawak ng kaso kaya ang prosecutor ang gagawa ng motion o manifestation sa scheduling sa arraignment ng mga ito. Nilinaw din ni Colonel Fajardo na hindi na isinama sa korte sina Kibuloy sa pagbabalik ng warrant of arrest kahapon dahil hindi na rin naman ni-require ng QC-RTC at Pasig RTC na humarap pa ang mga ito dahil sa aspetong pangseguridad. Sa ngayon, Ella, maayos naman daw ang kalagayan ng mga bagong detainee sa loob ng PNP Custodial Facility, bagamat nag-a-adjust pa raw ang mga ito. Ang almusal ni Kibuloy kaninang umaga ay kanin, hard-boiled egg, corned beef at kape. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Naniniwala ang Department of Justice o DOJ na hihilingin ng Amerika na ilipat sa kanila si Apollo Kibuloy sa pamamagitan ng extradition. Pag-aaralan niya ito ng pamahalaan. Narito ang report ni Dante Amento. May umiiral na extradition treaty ang Pilipinas at Estados Unidos na obligado rin ang bansa na tuparin. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya,
maaring sa lalong madaling panahon ay hihilingin ng Amerika na ibigay sa kanila si Apollo Kibuloy. Remember, we have a treaty with the US and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. Ngunit nilinaw ni Secretary Rimulya na pag-aaralan nila ng mabuti lalo na may kaso rin si Kibuloy sa Pilipinas. He should face the music here, especially na pinahirapan niya yung mga pulis na hanapin siya. Ganun din pala, susuko rin pala siya o mahuhuli rin pala siya, di ba? Si Kibuloy ay nasa listahan ng most wanted individuals ng US Federal Bureau of Investigation sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children at cash smuggling. Sa naunang pahayag ni Kibuloy, natatakot umano siya na i-extradite ng Amerika dahil gagawin sa kanya ang rendition na bigla na lang maglalaho dahil isa sa ilalim sa interogasyon at papatayin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Samantala, tiniyak naman ng DOJ na ilalagay sa Witness Protection Program o WPP ang private complainant laban kay Kibuloy na si alias Amanda na nakakaranas umano ng panghaharas online. Siyempre. Special case yan kasi mabigat ang kalaban dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihilingin sa korte ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na mailipat mula sa PNP patungong Armed Forces of the Philippines ang kustodiya nito. Nais din itong maisailalim si Kibuloy sa isang house arrest dahil sa kanyang edad na 74 na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torreon, abogado ni Kibuloy, na nasa panganib ang kaligtasan ng kanyang kliyente dahil isa itong aktibong supporter sa laban kontra NPA. Muli namang iginiit ni Torreon na wala umano silang alam sa 24 hours na ultimatum ng PNP para hulihin si Kibuloy, kaya hindi totoong napilitan na lamang sila na isuko ito. Anya, nais lamang ni Kibuloy na matapos na ang paghihirap ng kanyang mga miyembro sa loob ng KOJC compound. Kahapon, binisita ng mga abogado niya si Kibuloy sa custodial facility sa Camp Crame. Sa ngayon ay nasa kamay na ng mga otoridad si Kibuloy at handa umano itong harapin ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Tutol ang Department of National Defense sa panukalang ilipat sa Armed Forces of the Philippines ang kustodiya kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang pahayag, sinabi ng DND na kanilang tututulan ang anumang moisyon na hihiling para ilipat si Kibuloy sa kustodiya ng AFP. Paliwanag ng DND, ang mga pasilidad sa AFP ay nagpapatupad ng mahigpit na operational security protocols kaya't hindi nila AFP ang angkop na ahensya para paglipatan ang kustodiya ng mga suspect na sangkot sa mga kasong kriminal. Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte na spoiled brat siya kasunod ng sagutan nila ng ilang mambabatas sa budget hearing ng OBP sa Kamara. Ayon sa Vice Presidente, tinawag lang siyang bratinela dahil hindi nagugustuhan ng mga kongresista ang paraan ng kanyang pagsagot sa pagdinig. Gayunman, sinabi nito na kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso at hindi niya inaabuso ang kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo. Naniniwala rin si VP Sara na kilala siya ng taong bayan at nauunawaan ng publiko kung bakit hindi niya sinasagot ang tanong noong nakaraang budget hearing. Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan at alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng Kamara ang ikalawang budget hearing sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Subalit hindi dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte at iginiit na ipinauubaya na lamang niya ang pagpapasya sa Kongreso ukol sa kanilang pondo.
Samantala, pinagtalunan naman ng mga kongresista kung ite-terminate na ba ang budget deliberation ng OVP. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ipinagpatuloy pa rin ba ang pagdinig kahit wala si VP Duterte o sino mang opisyal ng OVP? Ella, ipinagpatuloy pa rin ng House Committee on Appropriations ang ikalawang budget deliberation para sa panukalang pondo sa susunod na taon ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit nga wala siya dito sa pagdinig o wala ni isa mang kinatawan mula sa kanyang tanggapan. Isang oras naghintay ang House Committee on Appropriations at nang magsimula ay binasa ng Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations ang sulat ng Office of the Vice President. Naka-address ito kay House Speaker Martin Romualdez kung saan nakasaad na naisumite na nito ang lahat ng kinakailangan documentation para sa presentation ng budget proposal nito para sa susunod na taon. Gaya ng paulit-ulit nitong sagot sa unang budget hearing, ipinauubaya na nito sa House Appropriations Panel ang diskresyon at judgment sa budget proposal ng OVP para sa 2025. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang Makabayan Bloc Representatives sa kawalan ng presensya ng OVP sa budget hearing. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung Office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. So Madam Chair, hindi ko maintindihan kung bakit yung two highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan. Wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder. Ang ibig sabihin ba niyan, inaabandonan niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya, na bibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, ang problema dito, talagang bratinela to the max, na ayaw na ngang matanong, umiiwas sa mga tanong. Naghai naman ng manifestasyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at tinanong ang tagapanguna ng House panel kung isasantabi na ba ang long-time tradition ng Kamara na parliamentary courtesy sa Office of the President at Office of the Vice President kaugnay ng budget deliberations, at ilang minuto rin itong pinagtalunan. At sagot naman ng Senior Vice Chairperson ng House panel na si Marikina Representative Stella Kimbo ay hindi. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Marcoleta. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Pagkatapos na makapaghain ng manifestasyon ni Representative Marcoleta, may motion ding inihain kung tatapusin na ba o hindi ang budget deliberation para sa OVP budget, at pinagbotohan ito ng House Committee on Appropriations. 3 lamang ang pabor na tapusin na ito at
Ito yung mga bumoto, yung mga kakilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Congressman Marcoleta, Davao Representative Isidro Ungab at Davao Occidental Representative Cloud Bautista. 45 naman ng mga kongresista ang bumoto ng hindi pabor na tapusin na ang budget hearing kaya nagpapatuloy pa rin ito sa pagdinig. Ela, ngayon ang mga sumasagot sa mga tanong ng mga kongresista dahil dito sa ipinagpapatuloy na budget deliberation para sa OVP budget ay mga kinatawan mula sa office mula sa mga tanggapan ng Department of Budget and Management at ng Commission on Audit o COA. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ibinunyag ngayon ni Vice President Sara Duterte na kontrolado umano ng 2 tao lamang ang budget ng Pilipinas. Sa inilabas na bagong video, inakusahan din ni VP Sara ang ilang kongresista sa pagpapalobo umano sa 2023 budget ng Department of Education para sa classroom construction, ngunit hindi naman umano talaga napupunta sa kagawaran. Ang detalye alamin natin kay Lalaine Moreno. Lalaine, ano yung detalye nitong sinasabi ni VP Sara ukol sa budget ng Pilipinas? Aga sa panibagong video na inilabas ngayong araw, sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang umano ang may hawak at nasusunod sa budget ng Pilipinas. Yan umano ay sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co. Inilimbawa ni VP Sara ang naging budget ng Department of Education noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction na inaprubahan ng Office of the President. Nagulat siya dahil may ilang kongresista na nahingi umano ng parte sa naturang pondo. Anya, hindi ito nararapat dahil nakaan ang nasabing pondo para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan. Nang tumanggi umano siyang bigyan ng mga kongresista, itinaas umano sa 15 billion pesos ang pondo para sa classroom construction batay sa lumabas sa General Appropriations Act o yung aprobadong budget para sa 2023. Ang idinagdag na 10 bilyong piso ay hindi umano napunta sa DepEd, kundi kontrolado umano ni Congressman Co at Speaker Romualdez. Pakinggan po natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Maliban dyan, sinabi rin ni VP Sara na noong 2024 nasa 19 billion pesos ang inaprubahang pondo ng Office of the President para sa classroom construction. Ngunit nang lumabas umano ang bersyon ng House Appropriations Bill ay naging 24 billion pesos ang allocated budget. Anya kung titingnan ng dokumento, inilipat umano ang ipinadagdag na 5 billion pesos mula sa pondong nakalaan para sa classroom repairs kaya 1 billion na lang ang natira para sa pagpapaayos ng classrooms. Sinabi rin ni VP Sara na may isinama pang listahan ang house kung saan saang lugar itatayo ang mga classroom na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Giit ni VP Sara, hindi sa DepEd nanggaling ang listahan at inihayag nila ito sa deliberasyon ng Senado sa DepEd budget. Gayunman, wala umanong nangyari kahit in-erase nila ito sa budget hearing dahil kasama pa rin ang nasabing listahan at ang lumobong pondo pagdating sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso kung saan inaayos ang anumang issue sa pondo. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon
ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Ayon kay VP Sara, ang pagkuha umano ng ilang mambabata sa budget ng DepEd ang isa sa mga dahilan kaya siya nag-resign bilang kalihim ng Department of Education. Ito rin ay ang dahilan kung bakit siya tumatanging sagutin ang anumang katanungan sa mga pagdinig sa Kongreso hinggil sa proposed budget ng Office of the Vice President. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ang video na inilabas ngayong umaga ng kampo ni VP Sara ay part na dahil ang unang bahagi ay inilabas kahapon kung saan nagpaliwanag ang Pangulo hinggil sa naging asal niya sa mga nakalipas na budget hearing sa Kongreso. Gitri ni VP Sara, hindi siya spoiled brat at marahil ay nasabi lang ito ng mga taong hindi nagugustuhan ang kanyang mga sagot hinggil sa ilang issue. Sa ayon aga ay wala pang inilalabas na pahayag sina Congressman Po at Speaker Romualdez kaugnay ng mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte. Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga ambulansya para sa mga lokal na pamahalaan. May pakiusap naman si PBBM sa mga kinauukulang opisyal ukol sa pagbibigay ng ambulansya. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang pakiusap na ito ng Pangulo ukol sa pamamahagi ng ambulansya sa mga LGU? Yes, Ella, ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wag nang politikahin ng paghiling ng mga ambulansya para sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Pangulo, ito rin naman ang kanyang iniatas sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang instruction ko talaga, nung kami bagong upo, ang instruction ko talaga kay GML, sabi ko sa kanya, alam mo, pagka pinag-uusapan ng ambulansya, healthcare na yan, buhay na ng tao yan. Dapat wag nang pinupolitika yan. Dahil alam ko naman ang sistema na nung governor ako, kung malakas ka, makakakuha ka ng ambulance. Kung hindi ka malakas, ay mababa ka sa listahan. Ito ang inihayag ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng distribusyon ng 129 na ambulansya para sa LGUs bilang bahagi ng agenda ng administrasyon na maisaayos ang pagbibigay ng emergency health services sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, ang mga ambulansya na ito ay makatutulong para maging mabilis at ligtas ang transportasyon ng mga pasyente sa mga healthcare facility. Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang pangangalaga sa kalusugan. Magpapatuloy rin anya ang pamamahagi ng mga ambulansya lalo na sa mga malalayong lugar ng bansa at hindi na kinakailangan pang lumapit at makiusap sa mga politiko. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Usap-usapan ngayon sa social media ang viral post ng isang aspin o asong Pinoy owner na si Lara Antonio, kung saan hindi niya pinayagan na makapasok sa isang restaurant sa Tagaytay ang kanyang alagang aso. Sa post ni Lara nito lamang September 8,
Inilahad nito ang kanyang pagkadismaya sa nasabing restaurant dahil sa umano'y hindi nito pagpayag na makapasok sa loob ang kanyang aspin na si Yoda sa kabila ng pet-friendly policy nito. Base sa kanyang salaysay, sinabi umano ng staff ng restaurant na tanging mga small at medium-sized na aso lamang ang kanilang pinapayagan na isama sa loob. Bagay na hindi inayuna ni Lara at iginiit na wala namang ganitong polisiya ang restaurant. Nang tanungin umano siya kung ano ang breed ng kanyang aso, dito na lalong nadismaya si Lara dahil sa anyay tila diskriminasyon sa pagiging aspin ni Yoda. Sa opisyal na pahayag, humingi naman ng paumanhin ang balay dako sa anumang di pagkakaunawaan sa kanilang pet-friendly policy at ipinaliwanag na kailangan rin nilang ikonsidera ang spacing at safety ng kanilang mga guest. Pero giit nito, pinapahalagahan nila ang accommodation ng mga alagang hayop ng kanilang mga customer. Nangako naman ang pamunuan ng restaurant na kanilang i-review ang kanilang pet policy. Sa pahayag naman ng ilang animal welfare groups, mariin naman nilang kinundina ang anilay pekeng pet-friendly policy at iginiit na hindi tama ang diskriminasyon sa mga aspin. Nanawagan ang Light Rail Transit Authority o LRTA sa mga content creator na maging responsable sa pamamagitan ng pagbibigay respeto sa karapatan ng iba at sa mga patuparin sa loob ng tren. Ito ay kasunod ng nag-viral na video ng content creator na si Trion Cuentos kung saan ilang pasahero ang nag-set up ng table para sa dalawang nagde-date sa loob ng umaandar na tren ng LRT2. Ayon sa LRTA, ang ginawa ng mga ito ay walang pahintulot ng pamunuan ng tren at labag sa polisiya ng LRT2. Nakasasagabal din umano ang ginawa nila at maaaring magsapanganib ng kaligtasan ng ibang pasahero. Tiniyak ng LRTA na aaksyonan ng insidente upang papanagutin ang anumang paglabag sa panuntunan ng LRTA. Sa mga nagpaplanong bumisita po sa Baguio City na dumadaan sa Cannon Road, muling nag-abiso ang mga otoridad na nananatiling sarado ang Cannon Road sa lahat ng uri ng sasakyan. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, mga gaano pa kaya katagal na hindi madadaanan yung Cannon Road? Yes, Aga, magandang tanghali. Hindi pa nga sinabi ng Department of Public Works and Highways kung gaano katagal pa gagawin itong kalsada sa Cannon Road. Pero ayon sa pamunuan ng Department of Public Works and Highways Cordillera, water seepage ang dahilan kung bakit gumuho ang lupa kung saan nakapatong ang semento at sa kasalukuyan na rin silang nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan para sa mga magiging aksyon nila sa pangyayari. Nananatiling sarado ang Cannon Road sa lahat ng uri ng sasakyan, bunga ito ng patuloy na pagtagas ng tubig mula sa gumuhong lupa sa bahagi ng Camp 2 sa Tuba, Benguet. Dobling ingat ang mga kawani ng DPWH sa pagtrabaho at pag-aayos sa mga kalsada dahil delikado at posibleng magkaroon pa rin ng pagguho. Tuloy pa rin ang monitoring ng Department of Public Works and Highways Cordillera sa kalagayan ng Cannon Road. Ayon sa mga opisyal ng barangay ng Twin Peaks, hirap din ang mga mag-aaral lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Pansamantala rin silang nagtayo ng tent para may masilungan ang mga residenteng maghihintay ng masasakyan. Pinangangambahan din nila ang pagkakaroon ng water seepage sa sementadong kalsada. Aga, sa ngayon nga ay pinapayuhan ang mga aakyat ng Baguio na dumaan muna sa Marcos Highway o sa Asin, Nangalisan, San Pascual Road. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, talatang 60 hanggang 61 na nagsasabi, Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama, ngunit hindi ko nilimot.
ang iyong kautusan. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.